$1,000,000 para sa aking mga binti. Isang malupit na biro mula sa isang matandang tila naging bato na ang puso sa yaman. Habang nagpapasasa si Enzo sa alak at luho sa aking likuran, isang batang kalsada ang tumanggap sa hamon. Hindi ko alam. Sa bawat barya at bastos na salitang ibinato ko, ang sarili ko palang kaluluwa ang unti-unting nabubuo. Sino ang tunay na lumpo? Ang taong hindi makalakad o ang anak na ang budhi ay matagal nang nabulok sa kasakiman? Magagawa nga ba ng isang hampas lupa na itayo ang isang imperyong gumuho na? O ito na ang simula ng aking huling paghinga? Bakit ba kailangan ko pang maghintay na mamatay ang matandang yan? Attorney, gawan mo ng paraan. Isang lumpyong wala ng silbi ang nakaupo sa kaba ng yaman na dapat ay sa akin na. He is just a living vegetable now. A burden? At sawang-sawa na akong magkunwaring nag-aalala sa kanya. Ang mga salitang yun ni Enzo ay tila bulyaw ng kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Don Augusto. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library, nanigas ang kanyang katawan sa ibabaw ng kanyang mamahaling wheelchair. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nagpapatakbo ng mga higanting kumpanya sa Makati, ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pelus na kahon. Sa loob ng kahon na yon ay isang antigong relong ginto, isang regalo na binalak niyang ibigay kay Enzo ngayong gabi para sa anibersaryo ng pagpasok nito sa kumpanya. Ngunit ang init ng pasasalamat na nararamdaman niya kanina ay biglang naging yelo na dumaloy sa kanyang buong sistema. Ang mansyong ito, na puno ng nagagandahang chandelier at mga mamahaling muebles, ay biglang naging tila isang malawak at malamig na kabaong. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga kuko na kumakamot sa kanyang kaluluwa. Ipinapaalala sa kanya ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Wala siyang maramdaman mula sa kanyang baywang pababa. Ngunit ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pinsalang pisikal na natamo niya sa aksidente. Dahan-dahang napayuko si Don Augusto. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at putol-putol. Tila may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang luhang pilit niyang pinipigilan ay pumatak sa ibabaw ng pelos na kahon, isang tahimik na saksi sa pagkabasag ng kanyang huling pag-asa. Tumingin siya sa kanyang sariling mga binti. Mga binti na dati ay matatag na nakatuntong sa rurok ng tagumpay. Ngunit ngayon ay tila 2 troso na lamang na nakapatong sa wheelchair. Naririnig pa rin niya ang tawa ni Enzo sa loob. Isang tawang puno ng panunuya at kasakiman. Ang tawang pumatay sa alaala ng maliit na batang dati ay karga-karga niya sa kanyang mga balikat. Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Ngunit nanatili siyang walang imik. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila lumalalim. Parang isang puwang na unti-unting sumasaklaw sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng dilim at ng mabigat na amoy ng mamahaling pabango, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pinaghirapan? Na dito magtatapos ang lahat sa kamay ng sarili kong dugo, habang ang tanging pagkakamali ko ay ang patuloy na umasa na may natitira pang pagmamahal para sa akin? O ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa makintab na sahig ng mansyon ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa sarili niyang libingan. Hindi na makahinga si Don Augusto sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ni Enzo ay tila lason na humahalo sa hangin. Sa utos ng kanyang nanginginig na tinig, inilabas siya ni Deli, ang matapat na katulong, sa malawak na gate ng mansyon upang makalanghap ng sariwang hangin sa gitna ng namumuong ambon. Doon, sa kabilang panig ng matatayog na rehas na bakal, nakatayo ang isang maliit na anyo na tila isang basang sisiw sa ilalim ng ulan. Isang bata, marahil ay nasa 10 taong gulang pa lamang, na ang suot na t-shirt ay puno ng butas at ang mga paa ay balot ng putik. Ang kanyang mga mata
Bagaman malalim ang pagod, ay nagniningning sa ilalim ng madilim na langit habang nakatingin sa marangyang sasakyang nakaparada sa garahe. Lumalapit ang bata sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal. Mamang, barya lang po. Pambili lang ng gamot ng lola ko. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos lamunin ng ingay ng mga dumaraang sasakyan sa kalsada. Tumingin si Don Augusto sa bata nang may halo ng pait at panunuiya. Sa loob ng kanyang dibdib, ang galit niya kay Enzo ay nag-uumapaw. At sa pagkakataong ito, ang bata ang naging tanging takas ng kanyang nasaktang damdamin. Gamot? Ang boses ni Don Augusto ay malat at puno ng puot. Ang pera ay hindi nakakagamot ng lahat, bata. Tignan mo ako. Nakaupo sa ginto, pero hindi man lang maigalaw ang aking mga paa. Ano ang halaga ng barya mo kumpara sa aking pagiging lumpo? Hindi natinag ang bata. Nanatili siyang nakatitig sa matanda. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa balat ni Don Augusto hanggang sa kanyang nagdurusa na kaluluwa. Isang mapait na ideya ang pumasok sa isipan ng matanda. Isang laro na bunga ng kanyang desperasyon at kawalan ng tiwala sa mundo. Gusto mo ba ng totoong pera? $1,000,000? Ang tanong ni Don Augusto, sapat na malakas para marinig ng mga gwardiyang nakapaligid. Ang mga tao sa paligid ay napatigil, nagkatinginan, inakalang tuluyan ng nawala sa katinuan ang kanilang amo. Gawin mong muling makalakad ang mga patay na binting ito. Ibalik mo ang buhay sa aking katawan at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanang pinapangarap mo. Inasahan ni Don Augusto na tatakbo ang bata dahil sa takot o marahil ay tatawa dahil sa kabaliwan ng kanyang sinabi. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kalsada at ng malamig na patak ng ulan, dahan-dahang tumango ang bata. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Isang matatag na pangako ang namuo sa kanyang mga labi na tila nanggagaling sa isang kapangyarihang hindi nauunawaan ng matanda. Opo, Don Augusto, gagawin ko po. Pangako po, makakalakad kayong muli. Ang sagot ng bata, ang kanyang tinig ay tila isang anghel na bumubulong sa gitna ng impyerno. Bago pa man makasagot ang matanda, isang pamilyar at nakakarinding tinig ang bumasag sa sandaling iyon mula sa kanyang likuran. Dad, ano na naman ang ginagawa mo dito sa labas? Nakikipag-usap ka na naman sa mga hampas lupa. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Naroon si Enzo, nakatayo sa may pintuan ng mansyon. May hawak na isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis, ngunit may kislap ng kasabikan sa kanyang mga mata habang tinitignan ang kanyang ama. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila isang banta at inilapag ang folder sa kandungan ni Don Augusto sa itaas mismo ng kanyang mga binti na walang naramdaman. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa batang iyan. Pirmahan mo na ito, Dad. Para ito sa ikabubuti mo, para hindi mo na kailangang mag-alala pa sa mga bagay na hindi mo na naman kayang kontrolin. Ang huling mga salita ni Enzo ay tila isang huling pako sa kabaong. Habang sa labas ng gate, nananatiling nakatitig ang bata, naghihintay ng isang hudyat ng pag-asa sa gitna ng dumarating na dilim. Ano ba naman itong ginagawa mo, Dad? Mukha kang bata na nakikipaglaro sa putikan. Hindi mo ba naiisip ang sasabihin ng mga board members kapag nalaman nilang ang pinakamakapangyarihang tao sa Makati ay nakikipag-usap na sa mga batang kalye? Ang tinig ni Enzo ay puno ng matatamis na lason habang dinadampot niya ang isang silk na panyo upang punasan ang munting dumi sa braso ng wheelchair ni Don Augusto. Tila ba ang presensya ng bata sa labas ay isang nakakahawang sakit. Sa bawat haplos ng panyo, naramdaman ni Don Augusto ang lalong paghigpit ng invisible na tanikala sa kanyang leeg. Hindi siya tinitignan ni Enzo bilang isang ama, kundi bilang isang antigong kagamitan na sira na at kailangang itago sa madilim na sulok ng bahay. Dinala siya pabalik sa loob ng silid
kung saan ang liwanag ng buwan ay hindi makapasok dahil sa makakapal na kurtina. Doon, nasaksihan ni Don Augusto ang isang tagpong nagpabilis sa pintig ng kanyang puso sa takot. Sa ibabaw ng kanyang bedside table, nakita niya ang refleksyon ni Enzo sa malaking salamin habang dahan-dahang pinapalitan ang kanyang mga asul na gamot ng mga puting tableta mula sa isang hindi kilalang botelya. "Ito ang bagong gamot mo, Dad," sabi ng doktor. "Makakatulong ito para hindi ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. It's for your own good. Gusto ko lang namang makapagpahinga ka ng maigi." Bulong ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig habang iniabot ang baso ng tubig. Nais isigaw ni Don Augusto ang kanyang hinala. Nais niyang itapon ang baso sa mukha ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Alam niyang sa oras na lumaban siya, tuluyan na siyang ilulubog ni Enzo sa isang psychiatric facility kung saan wala na siyang kawala. Tumingin siya sa pintuan, umaasang may isang taong papasok at magliligtas sa kanya mula sa marangyang bilangguang ito. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang amoy ang biglang nanunuot sa ilalim ng pinto. Ang amoy ng bagong lutong pandesal, mainit at payak. Ito ay isang amoy na hindi nababagay sa loob ng mansyong puro mamahaling pabango at antiseptic ang singaw. Mula sa kanyang bintana, narinig niya ang mahinang boses ni Lito na nakikipagtalo sa mga gwardiya sa gate. "Kuya, sandali lang po. Ibibigay ko lang po itong pandesal kay Lolo Augusto. Mainit pa po ito. Paborito po ito ng lola ko kapag masama ang pakiramdam niya." Pakiusap ng bata. Isang munting kislap ng liwanag ang gumuhit sa madilim na puso ng matanda. Ang batang tinawag niyang hampas lupa ay bumalik. Hindi dala ang $1,000,000, kundi ang isang supot ng tinapay na marahil ay pinag-ipunan nito mula sa buong araw na paglilimos. Ngunit ang munting pag-asang iyon ay biglang napalitan ng matinding pait. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Don Augusto ang paglabas ng headguard sa ilalim ng mahigpit na utos ni Enzo. Sa isang marahas na pagkilos, tinabig ng gwardiya ang supot na hawak ni Lito. Ang mga pandesal ay nagtalon-talan sa putikan o unti-unting nababasa at nadudumihan sa ilalim ng ambon. "Umalis ka na rito. Huwag mo nang dumiha ang gate na ito. Kapag nakita ka pa namin dito, ipapakulong ka na namin." Sigaw ng gwardiya. Nakita ni Don Augusto kung paano nadapa ang bata sa semento habang pilit na kinukuha ang mga nadumihang tinapay. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot, ngunit bago ito tumakbo palayo, tumingin muna si Lito sa bintana ng silid ni Don Augusto. Isang tingin na puno ng pangako at hindi matitinag na determinasyon. Napahigpit ang hawak ni Don Augusto sa gilid ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang sariling anak ay nilalason siya ng dahan-dahan habang ang isang batang estranghero ay tinatratong basura dahil lamang sa pagtatangkang pakainin siya. Isang mapait na tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Sino nga ba ang tunay na halimaw sa loob ng mansyong ito? At hanggang kailan niya kayang tiisin ang unti-unting pagpatay sa kanyang diwa bago siya tuluyang maging isang anino sa sarili niyang tahanan? Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid, ngunit sa ilalim ng kanyang kandungan, ang mga daliri ni Don Augusto ay bahagyang gumalaw. Isang munting reaksyon ng galit na hindi pa niya kailanman naramdaman noon. Ang pag-asa ay tila isang maliit na damo na pilit sumusulpot sa gitna ng bitak ng semento. Kahit gaano pa ito apakan, hahanap at hahanap ito ng liwanag upang mabuhay. Ito ang pumasok sa isipan ni Don Augusto habang nakatingin sa nakabukas na bintana ng kanyang hardin. Sa tulong ni Deli, na lihim na sumusuway sa utos ni Enzo, muling nakapasok si Lito sa loob ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tinapay ang dala ng bata. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Lito ang isang maliit na bote na puno ng malapot na likido.
Isang gawang bahay na langis ng niyog na may kasamang mga ugat ng halamang gamot. Don Augusto, pasensya na po kayo sa nangyari kahapon. Bulong ng bata habang dahan-dahang lumalapit sa wheelchair ng matanda. Ito po ang lana na ginagawa ni Lola. Sabi niya, ang bawat haplos na may kasamang panalangin ay may dalang ginhawa. Hayaan niyo po akong subukan. Sa kabila ng kanyang nakasanayang pagiging masungit, naramdaman ni Don Augusto ang isang kakaibang paglambot sa kanyang kalooban. Marahil ay dahil sa pagod na siya sa pakikipaglaban sa sarili niyang anak o marahil ay dahil sa kislap ng katapatan sa mga mata ng bata. Marahan siyang tumango, isang tahimik na pahintulot na nagpabago sa kapaligiran ng silid. Dahan-dahang lumuhod si Lito sa paanan ng matanda. Ang kanyang maliliit na kamay, nagasgas at marumi mula sa pagtatrabaho sa kalsada, ay nagsimulang magpahid ng mainit na langis sa mga binti ni Don Augusto. Sa bawat paikot na masahe, naramdaman ng matanda ang init ng balat ng bata na tila nanunuot sa kanyang sariling balat. Alam niyo po, sabi ni Lola, ang himala ay hindi lang basta hinihingi sa langit. Kwento ni Lito habang patuloy sa kanyang ginagawa. Ang himala po ay pinaghihirapan. Parang pagtatanim, kailangang diligan ng tiyaga bago mo makita ang bunga. Hindi po ako susuko sa inyo kasi alam kong sa loob ng matigas na balat na ito, may isang pusong gusto pang lumaban. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Augusto. Bata, marami ka pang hindi alam sa mundo. Ang pera ay nakakabili ng doktor, pero hindi nito kayang ibalik ang buhay sa mga patay na ugat na ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang napatigil si Don Augusto. Isang kuryente ng kakaibang sensasyon ang dumaloy mula sa kanyang tuhod patungo sa kanyang balakang. Hindi ito masakit, kundi isang tila munting pintig. Isang init na hindi nanggagaling sa langis, kundi mula sa loob ng kanyang sariling katawan. Napahawak siya sa hawakan ng wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot na baka guni-guni lamang ang lahat. Nagsimulang humuni si Lito ng isang lumang hele, isang malambing na himig na tila nagpapatulog sa lahat ng hinhin at sakit ng nakaraan. Ang tinig ng bata ay tila isang tulay na nag-uugnay sa madilim na kasalukuyan ni Don Augusto tungo sa mga alaala ng kanyang kabataan, noong ang mundo ay puno pa ng kulay at pag-ibig. Sa bawat haplos ni Lito, ang mga binti ni Don Augusto na dati ay tila dalawang troso na walang buhay ay tila nagkakaroon ng sariling kwento. Ang munting init na yon ay naging isang liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Ngunit sa itaas ng kisame, sa sulok ng silid kung saan nakatago ang isang maliit na security camera, isang pulang ilaw ang patuloy na kumukurap. Sa kabilang silid, nakaupo si Enzo sa harap ng isang malaking monitor. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang pinapanood ang bawat galaw ni Lito sa kanyang ama. Isang madilim na plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na magtatapos sa munting himala na sinusubukang buuin ng bata. Masyado kang nagiging malapit sa kanya, bata. Bulong ni Enzo sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa isang matalim na letter opener. At sa mansyong ito, ang sino mang nagbibigay ng pag-asa sa aking ama ay isang banta na dapat alisin. Ang bawat pintig ng orasan sa dingding ay tila isang patak ng lason sa pusong wala nang mahinga ng saklolo. Naging isang piitang ginto ang silid ni Don Augusto. Sa isang iglap, pinalitan ni Enzo ang lahat ng mga guwardiya sa mansyon ng mga lalaking may malalamig na tingin at hindi marunong ngumiti. Ang bintanang tanging daluyan ng liwanag at pag-asa ay tuluyan ng pinid, hinarangan ng makakapal na kahoy upang hindi na muling makapasok ang amoy ng ulan o ang anino ng isang batang nagngangalang Lito. Pumasok si Enzo sa silid, bitbit ang isang tray ng pagkain na tila kaninbaboy sa paningin ni Don Augusto. Malamig, walang lasa at inihain ng may kasamang panunuya.
Dad, huwag mo na akong tignan ng ganyan. Ani Enzo habang dahan-dahang nilalapag ang tray sa kandungan ng ama. Ang bigat nito ay tila dinudurog ang mga binti ni Don Augusto na wala pa ring naramdaman. Epektibo ba ang bagong gamot na binibigay ko? Mukhang hindi mo na yata maalala kung anong araw na ngayon. Masyado ka na kasing nagiging ulyanin, nakikipaglaro sa mga pulubi. Kailangan mo ng pahinga. Permanenteng pahinga. Hindi makapagsalita si Don Augusto. Ang kanyang dila ay tila paralisado na rin, gaya ng kanyang katawan dahil sa mga tabletang pilit na ipinapainom sa kanya. Ngunit ang kanyang pandinig ay nanatiling matalas, isang sumpa sa sandaling iyon. Nang lumabas si Enzo at nagtungo sa katabing silid, naiwang bahagyang nakabukas ang pinto. Mula doon ay narinig ni Don Augusto ang malakas na halakhak ni Enzo, kasama ang isang babae. Kaunti na lang hon, sabi ni Enzo. Ang boses ay puno ng kislap ng kasamaan. Pirma na lang sa huling kasulatan ang kailangan at mapapasalin na sa atin ang lahat. Hindi na rin naman siya magtatagal. Sayang nga lang at hindi siya namatay noong gabing iyon sa kalsada. Kung alam ko lang na ganito kahirap patayin ang konsensya ng matandang yan, mas ginalingan ko sana ang pagputol sa brake lines ng kotse niya. Ang mga salitang iyon ay tila isang patalim na sumaksak sa likod ni Don Augusto. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang asawa at naging sanhi ng kanyang pagkalumpo ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang planadong pagpatay. Ang sarili niyang dugo, ang anak na binuhat niya sa kanyang mga bisig, ang siyang pumatay sa babaeng pinakamahal niya. Ang galit na namuo sa loob ni Don Augusto ay tila isang malaking sunog na lumalamon sa kanyang buong sistema. Nais niyang sumigaw, nais niyang tumayo, at sakalin ang hayop na nasa kabilang silid, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling isang bilanggo. Ang bawat luha na pumapatak sa kanyang pisngi ay tila nagniningas na apoy. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang isang mahinang kalos sa ilalim ng kanyang pinto. Isang maliit na puting papel ang dahan-dahang naipasok sa sasiwang. Sa kabila ng panghihina, pilit na iniabot ni Don Augusto ang kanyang nanginginig na kamay. Sa loob ng papel, nakasulat ang mga salitang tila isang anghel na bumubulong sa gitna ng unos. Don Augusto, huwag po kayong susuko. Narito lang ako sa labas, naghihintay. Naniniwala po ako sa inyo, Lito. Sa ilalim ng malabong liwanag ng silid, niyakap ni Don Augusto ang maliit na papel sa kanyang dibdib. Ang munting liham na yon ang naging tanging sandata niya laban sa lason ni Enzo. Ngunit kasabay ng munting pag-asang iyon ay ang isang malaking panganib. Mula sa labas, narinig niya ang boses ng isang gwardiya. May nahuli kaming bata na umaaligid sa pader. Ano ang gagawin natin, Sir Enzo? Ang katahimikan sa mansyon ay naging mas nakakatakot, habang ang puso ni Don Augusto ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Sa bawat lihim na ibinubulong sa dilim, may isang pusong handang tumaya ng buhay para lamang sa katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Don Augusto habang pilit niyang itinatago ang maliit na sulat ni Lito sa ilalim ng kanyang unan. Ang bawat yabag sa labas ng kanyang silid ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mapang-aping mukha ni Enzo ang bumungad sa kanya, kundi si Deli. Ang matandang katulong ay pumasok na may dalang planggana ng maligamgam na tubig. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng takot. Don Augusto, bulong ni Deli habang dahan-dahang isinasara ang pinto at tinitiyak na walang nakikinig sa pasilyo. Huwag po kayong matakot. Ako na po ang bahala sa inyo. Alam ko po ang lahat ng ginagawa ni Sir Enzo. Isang munting pag-asa ang sumilay sa mga mata ng matanda. Deli, ang bata, si Lito, nasaan siya? Ang halos paos na tanong ni Don Augusto. Napayuko si Deli. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bimpo. Nakatakas po ang bata, Don Augusto. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kalsada bago pa man siya mahuli ng mga gwardiya.
Pero may dapat po kayong malaman. Tungkol sa batang iyon, lumapit si Deli at lalong ibinaba ang kanyang boses. Tila ba ang mismong mga dingding ng mansyon ay may pandinig. Si Lito, siya po ang anak ni Mang Ben. Ang inyong driver na namatay sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ang driver na sinisi ng lahat sa pagkawala ng inyong asawa. Tila tumigil ang mundo ni Don Augusto sa narinig. Ang alaala ng aksidente ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang malakas na pag-ikot ng sasakyan, ang huling sigaw ng kanyang asawa, at ang malamig na bangkay ni Ben sa harapan. Noon, naniwala siya sa sinabi ng mga pulis na nakatulog ang driver. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanang si Enzo ang nagputol sa brake lines, ang lahat ay nagkaroon ng bagong kulay. Kaya po pala ganoon na lamang ang pagnanais ng batang iyon na tulungan kayo. Patuloy ni Deli habang mabilis na kinukuha ang mga pekeng gamot sa bedside table at pinapalitan ang mga ito ng totoong gamot na lihim niyang binili. Dala-dala niya ang utang na loob ng kanyang ama sa inyo, kahit na ang inyong sariling anak ang pumatay sa kanila. Ang bata ang nagdadala ng krus na hindi naman sa kanya. Isang matinding pagsisisi ang lalong nagpabigat sa dibdib ni Don Augusto. Ang batang hinamak niya, ang batang tinawag niyang hampas lupa, ay ang mismong biktima ng kasamaan ng kanyang sariling dugo. Ang koneksyong ito ay hindi lamang basta pagkakataon. Ito ay tadhana na humihingi ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang seradura ng pinto ay biglang gumalaw. Isang marahas na pagpihit ang narinig sa katahimikan ng gabi. Mabilis na itinago ni Deli ang bote ng totoong gamot sa loob ng kanyang bulsa at nagpanggap na nagpupunas ng noo ni Don Augusto. Ang pinto ay bumukas ng malakas at pumasok si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng suspisya. "Anong ginagawa mo rito, Deli? Bakit ang tagal mong lumabas?" tanong ni Enzo. Ang boses ay puno ng pananakot. Lumapit siya sa kama. Ang kanyang tingin ay bumaba sa bedside table. Tila may hinahanap na hindi tama. "Pinupunasan ko lang po ang pawis ni Don Augusto, sir. Masyado po siyang mainit." Sagot ni Deli. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit na nagpapakatatag. Inabot ni Enzo ang baso ng tubig at ang lalagyan ng gamot. Pinagmasdan niya ang mga tableta ng matagal. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan. "Siguraduhin mong iniinom niya ang lahat ng ibinibigay ko, Deli. Dahil kung malalaman kong may ginagawa kayong kalokohan sa likod ko, hindi lang ang trabaho mo ang mawawala sa iyo." Dahan-dahang ibinaling ni Enzo ang kanyang tingin kay Don Augusto. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Matulog ka na, Dad. Malapit na ang lahat ng paghihirap mo." Nang makalabas si Enzo, naiwang nanginginig si Deli sa tabi ng kama. Ngunit sa kabila ng takot, nagkatinginan sila ni Don Augusto. Isang lihim na alyansa ang nabuo sa pagitan ng isang matandang lumpo at isang katulong na may gintong puso. Ngunit ang tanong na nananatiling nakabitin ay, saan nanggagaling ang matinding galit ni Enzo kay Mang Ben noon? May mas malalim pa bang sikreto ang nakatago sa likod ng aksidenteng iyon na hindi pa nalalaman ni Don Augusto? Ngumiti ka naman, Dad. Para namang hindi ka masaya na narito ang lahat ng mga dati mong kaibigan at kasosyo. Ipakita mo sa kanila na kahit ganito na ang lagay mo, narito pa rin ang hari ng Makati, kahit na ang korona mo ay gawa na lang sa papel. Ang mga salitang yun ni Enzo ay tila isang malupit na biro habang inaayos niya ang kurbata ni Don Augusto sa harap ng malaking salamin. Ngayong gabi, ang mansyon ay muling nabuhay sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier. Ang amoy ng mamahaling lechon, ang halimuyak ng mga imported na bulaklak, at ang tunog ng mga basong nagtatama sa bawat tagay ay pumuno sa malawak na bulwagan. Ngunit para kay Don Augusto, ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip. Ipinasok siya ni Enzo sa gitna ng maraming tao. Ang mga dati niyang kasosyo sa negosyo, ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanyang harapan, ay nakatingin ngayon sa kanya ng may halo ng awa at pangungutya.
Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na tuxedo, ngunit ang kanyang katawan ay nakalubog sa wheelchair, tila isang rebultong gawa sa yelo na unti-unting natutunaw sa ilalim ng mapanuring mga mata ng madla. Pasensya na kayo sa aking ama. Malakas na pahayag ni Enzo habang nakapatong ang kamay sa balikat ni Don Augusto. Medyo nalilito na siya nitong mga nakaraang araw. Minsan ay kung sino-sino ang kinakausap, kahit ang mga pulubi sa labas ay pinapangakuan ng milyon-milyon. It's hard to see him like this, but I am doing my best to manage everything. Narinig ni Don Augusto ang mahihinang bulungan at tawanan ng mga bisita. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Nais niyang sumigaw, nais niyang tumayo at sabihin sa lahat na siya ay biktima ng isang traidor. Ngunit ang epekto ng mga huling gamot na pilit na ipinainom sa kanya bago ang party ay naging sanhi ng pagbigat ng kanyang dila. Ang kanyang paningin ay malabo at ang tanging nagagawa niya ay ang maging isang piping saksi sa sarili niyang kahihiyan. Isang matandang kasosyo ang lumapit at humawak sa kanyang kamay. Augusto, sayang ang lahat. Bakit ba humantong ka sa ganito? Hindi nakasagot ang matanda. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling kalamnan sa tindi ng pagtitimpi. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Enzo na kumukuha ng isang pluma mula sa kanyang bulsa. Isang folder na may selyo ng kumpanya ang inilapag sa mesa sa gitna ng bulwagan. At dahil sa kalagayan ni Dad, ngayong gabi ay formal ko nang iaanunsyo ang aking ganap na pamumuno sa lahat ng kumpanya. Pirma na lang niya ang kailangan nating saksihan bilang simbolo ng pagsasali ng kapangyarihan. Anunsyo ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Lumapit si Enzo kay Don Augusto. Ang mukha ay tila isang mapagmahal na anak sa paningin ng iba. Ngunit sa pandinig ng matanda, ang kanyang bulong ay tila huni ng ahas. Pirmahan mo na ito, Dad. Huwag mo nang hintayin na pati ang batang iyon ay madamay sa katigasan ng ulo mo. Alam mo kung nasaan si Lito ngayon? Isang tawag ko lang at baka hindi na siya makita muli sa kalsada. Ang puso ni Don Augusto ay tila tumigil sa pagtibok. Ang takot para kay Lito ay lalong nagpadilim sa kanyang mundo. Ang pluma ay inilagay ni Enzo sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang lahat ng mga bisita ay nakatingin, naghihintay sa huling hudyat ng pagbagsak ng isang imperyo. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na amoy ang biglang humalo sa halimuyak ng party. Ang amoy ng mainit na langis ng niyog. Mula sa malayo, sa may pintuan ng kusina, nakita ni Don Augusto ang isang mabilis na anino. Isang maliit na kamay ang kumatok sa isang baso ng tubig na naging sanhi ng pagbuhos nito sa ibabaw ng folder na hawak ni Enzo. Sa gitna ng gulo at paglilinis ng mga katulong, isang mahinang tinig ang narinig ni Don Augusto sa kanyang isipan, tila isang bulong ng hangin mula sa labas. Ito ang huling babala bago ang ganap na kadiliman. Ano ang kayang gawin ni Don Augusto upang iligtas hindi lamang ang kanyang ari-arian, kundi ang buhay ng batang nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban? Ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa lakas ng bisig, kundi sa tibay ng puso na handang sumugod sa apoy para sa isang pinaniniwalaan. Gabi na, at ang mansyon ay muling binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay nagsiuwian na. Dala-dala ang sari-saring kwento tungkol sa pagbagsak ng dakilang si Don Augusto. Sa kanyang silid, naiwan ang matanda sa piling ng dilim. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang multo ng kanyang mga kabiguan. Ang pananakot ni Enzo tungkol kay Lito ay tila isang matalim na tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Bigla, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa bintana ng hardin. Dahan-dahang gumalaw ang kurtina at mula sa kadiliman, isang maliit na anyo ang lumabas. Si Lito, na ang mukha ay puno ng galos at ang mga damit ay may bahid ng putik, ay tahimik na pumasok sa silid. Don Augusto,
Bulong ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagod. Pasensya na po. Ako po ang nagbuhos ng tubig kanina. Hindi ko po kayang makita na pilitin kayo ni Sir Enzo. Isang mainit na agos ang dumaloy sa nanlalamig na puso ni Don Augusto. Ang bata ay nagsakripisyo, sinuong ang panganib para lamang sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Nakatayo si Enzo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na hindi na kayang itago. Sa likuran niya ay dalawang malalaking gwardiya. Nakita niya si Lito at isang demonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. So, andito ka pala, munting daga. Ang tinig ni Enzo ay malamig at puno ng pagbabanta. Lumakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay tila isang paghampas sa katahimikan. Tapang-tapangan ka pa kanina sa kusina. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo ngayon. Huwag mong sasaktan ng bata, Enzo. Sa wakas ay nakahanap ng tinig si Don Augusto. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, ngunit puno ng bigat ng isang ama na handang protektahan ang isang inosente. Wala siyang kasalanan. Ako ang harapin mo. Ngunit tila bingi si Enzo. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Lito. Mabilis niyang hinablot ang braso ng bata. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa payat na bisig nito. "Huwag po! Aray!" Sigaw ni Lito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang sigaw ng bata ay tila isang kidlat na tumama sa nananahimik na damdamin ni Don Augusto. Sa isang iglap, ang lahat ng takot, lahat ng pagtitimpi, lahat ng sakit ay nag-alab at naging isang malaking apoy ng galit. Nakita niya ang mukha ng kanyang asawa sa umiiyak na mukha ni Lito. Nakita niya ang sarili niyang kahinaan sa bawat pagdaing ng bata. "Hayop ka! Huwag mong sasaktan ng bata!" Ang sigaw ni Don Augusto, ngunit ang kanyang mga binti ay nanatiling walang silbi. "At ano ang gagawin mo, lumpo?" Sagot ni Enzo habang hinihigpitan ng hawak kay Lito. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang sampalin ang bata. Ngunit bago pa man bumagsak ang kamay ni Enzo, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatigil sa lahat. Ang maliit na katawan ni Lito, na puno ng takot, ay biglang tumalon sa pagitan ni Enzo at ng wheelchair ni Don Augusto. Ang bata, sa gitna ng kanyang mga luha, ay ibinuka ang kanyang mga braso na tila isang kalasag, handang saluhin ang anumang sakit para sa matandang lumpo na nasa kanyang likuran. "Huwag niyo po siyang sasaktan!" Ang sigaw ni Lito. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng katapangan. "Kahit anong gawin niyo sa akin, huwag niyo lang po siyang sasaktan." Ang lahat sa silid ay natigilan. Si Enzo, ang mga gwardya, at lalo na si Don Augusto. Ang tahimik na sigaw ng katapatan ng bata ay isang sampal sa mukha ng bawat taong naroroon. Isang sampal na mas malakas pa sa anumang pisikal na pananakit. Sa sandaling iyon, hindi si Enzo ang makapangyarihan, kundi ang isang maliit na batang lansangan na handang isakripisyo ang lahat para sa isang pangakong binitiwan sa gitna ng ulan. Sa isang mundong pinapatakbo ng pera, ang pinakamalaking kayamanan pala ay ang dangal na hindi kayang bilhin kahit ng pinakamakintab na ginto. Ang imahe ni Lito na nakadipa sa harap niya, handang salagin ang anumang panganib, ay tila isang nagbabagang bakal na tumatak sa kaluluwa ni Don Augusto. Saglit na nawala ang galit sa mga mata ni Enzo, napalitan ito ng pagkalito sa harap ng isang katapatan na hindi niya kailanman mauunawaan. Dahan-dahang binitiwan ni Enzo ang braso ng bata at tumawa ng mapait. "Ano iyang akala mo, bata? Isa kang bayani? Sa isang iglap? Kaya kitang itapon palabas ng mansyong ito at hayaang mabulok sa lansangan. Ngunit bibigyan kita ng pagkakataon." Lumapit si Enzo sa isang mesa at kinuha ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang makapal na bungkos ng mga bagong imprentang 1,000 piso
at walang awang inihagis ito sa sahig, sa paanan mismo ni Lito. Ang mga pera ay nagkalat na tila mga tuyong dahon sa paligid ng bata. Kunin mo lahat ng iyan, utos ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. 50,000 piso. Sapat na yan para bumili ng bagong bahay, pambili ng gamot ng lola mo, at hindi mo na kailanman gugutumin pa. Kunin mo at umalis ka na sa buhay namin. Huwag ka nang babalik dito. Huwag mo nang pakialaman ang matandang ito. Ito na ang bayad ko sa serbisyo mo. Ang lahat ay nag-abang sa gagawin ng bata. Para sa isang taong lumaki sa hirap, ang halagang yon ay katumbas ng isang himala. Napayuko si Lito. Ang kanyang tingin ay nasa mga perang nakakalat sa sahig. Ramdam ni Don Augusto ang pagbigat ng kanyang dibdib. Inaasahan niyang dadamputin ng bata ang pera at tatakbo palayo. Iiwan siya sa gitna ng kanyang kadiliman. At sino nga ba ang makakasisisi sa bata? Ngunit dahan-dahang umiling si Lito. Tinaas niya ang kanyang tingin, diretso sa mga mata ni Enzo, at pagkatapos ay bumaling kay Don Augusto. Ang kanyang mga mata, na puno pa rin ng luha, ay may kislap ng isang dangal na mas matimbang pa sa lahat ng pera sa mundo. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, Sir Enzo. Ang sagot ng bata. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit matatag. Bumaling siya kay Don Augusto. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangunawang hindi inaasahan ng matanda. Hindi po pera ang kailangan nyo ngayon, Don Augusto. Bulong ni Lito. Hindi po pera ang magpapalakad sa inyo. Ang kailangan nyo po ay ang makatayo sa sarili nyong dangal. At hindi ko po kayo iiwan hanggat hindi nyo yun muling nahahanap. Isang sampal na walang kamay ang tumama sa mukha ni Enzo. Ang kanyang alok ay tinanggihan. Ang kanyang kapangyarihan ay binaliwala ng isang batang wala kahit ano. Sa tindi ng kahihiyan, sumigaw si Enzo sa kanyang mga gwardiya. Palabasin niyo ang batang iyan. Huwag niyo nang hahayaang makatapak pa sa pamamahay na ito. Marahas na hinawakan ng mga gwardiya si Lito at kinaladkad palabas ng silid. Habang dinadala palayo, hindi inalis ni Lito ang kanyang tingin kay Don Augusto. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang susuko, babalik ako. Naiwan si Don Augusto sa katahimikan. Ang mga perang nakakalat sa sahig ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Ang bawat piraso ng papel na yon ay sumisigaw ng kanyang kahinaan. Sa ilalim ng buwan, habang ang anino ng mga puno ay sumasayaw sa kanyang bintana, napagtanto ni Don Augusto ang isang malaking katotohanan. Ang $1,000,000 na ipinangako niya kay Lito ay hindi na isang hamon, kundi isang utang. Isang utang na hindi na mababayaran ng pera, kundi ng isang panibagong buhay na kailangan niyang ipaglaban. Sa gitna ng kadiliman, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay na panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang panalangin hindi humihingi ng himala, kundi ng lakas para harapin ang umaga. Akala mo ba ay may magliligtas pa sa'yo? Dad, ang batang yon ay wala nang pinagkaiba sa isang basurang itinapon ko na sa kalsada. Wala nang makakarinig sa'yo at wala nang pakialam ang mundo kung mabubulok ka man sa kwartong ito. Ang boses ni Enzo ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Malamig at walang bahid ng pagmamahal. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Don Augusto. Hawak ang isang makapal na folder ng mga huling dokumento. Ang kanyang anino ay tila isang malaking halimaw na bumabalot sa matanda, na ngayon ay mukhang mas maliit at mas mahina sa gitna ng malalambot na unan. Sa kabilang banda, si Don Augusto ay nakatingin lamang sa isang kupas na litrato ng kanyang yumaong asawa sa kanyang tabi. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa salamin ng frame, pilit na inaalala ang init ng pagmamahal ng babaeng kinuha sa kanya ng sarili niyang anak. Ang kabalintunaan ay masakit habang si Enzo ay nagdiriwang sa kanyang inaakalang tagumpay. Ang matanda
ay mas lalong tumitibay sa loob ng kanyang katahimikan. Nang lumabas si Enzo para sumagot ng isang tawag, mabilis na pumasok si Deli. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na recording device na lihim niyang itinago sa ilalim ng mesa ni Enzo noong nakaraang gabi. Don Augusto, bulong ni Deli, ang boses ay nanginginig sa takot. Kailangan niyo itong marinig. Ito na po ang katotohanang matagal nating hinahanap. Pinindot ni Deli ang play button. Ang bawat salitang lumabas sa speaker ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ni Don Augusto. Attorney, huwag kang mag-alala tungkol sa investigasyon, 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Enzo sa recording, puno ng kayabangan. Ben was just a pawn. Ang driver na yon ang naging perpektong kambing itiman. Pinutol ko ang brake lines at siya ang namatay kasama ang nanay ko. Ngayon, ang matanda na lang ang natitira sa pagitan ko at ng lahat ng kayamanang ito. Konting lason pa sa gamot niya at tapos na ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Don Augusto. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng sakit at galit. Ang maskara ni Enzo, ang maskara ng isang nag-aalalang anak, ay tuluyan nang nadurog sa harap ng katotohanang siya ay isang mamamatay tao. Ang dumi ng kanyang sariling dugo ay tila naging isang malapot na putik na lumulunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang mga binti. Hindi ito ang dati niyang pagkamanhid. Ito ay isang matinding panginginig. Isang init na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang galit at pagnanais para sa katarungan. Nararamdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa. Ang kanyang diwa ay tila humihiwalay sa epekto ng mga gamot at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang isipan ay naging kasing talas ng isang labaha. Dahan-dahang pumasok muli si Enzo sa silid, bitbit ang pluma. Dad, pirmahan mo na ito. Tapusin na natin ang paghihirap mo. Tumingin si Don Augusto nang diretso sa mga mata ni Enzo. Wala na ang takot. Wala na ang pagkalito. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang taong wala nang balak sumuko. Alam ko na, Enzo, ang paos. Ngunit malakas na tinig ni Don Augusto ay bumasag sa katahimikan ng silid. Napatigil si Enzo. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat. Ano ang sinasabi mo, Dad? Alam ko na kung sino ang pumatay sa asawa ko. Patuloy ng matanda. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ng kanyang anak. At alam ko na kung bakit kailangan mong itapon ang batang yon sa lansangan. Dahil natatakot ka. Natatakot ka sa isang batang wala ng ibang dala, kundi ang katotohanang pilit mong ibinabaon. Ang tanong na nanatiling nakabitin sa hangin ay tila isang hatol. Hanggang kailan kayang panindigan ni Enzo ang kanyang mga kasinungalingan bago siya tuluyang lamunin ang dilim ng kanyang sariling mga gawa? Wala kang ebidensya, Dad. Isang ulyanin at paralisadong matanda na nakikipag-usap sa mga batang lansangan. Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa'yo? Ang boses na naririnig mo ay gawa-gawa lamang ng iyong sirang isipan. Ang bulyaw ni Enzo ay tila isang desperadong pagtatangka na tabunan ang katotohanang kanina pa sumasampal sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga pananakot ay wala nang talab kay Don Augusto. Ang matanda ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay tila isang malalim na lawa na handang lumunod sa sinumang mangangahas na lumapit. Gabi na. At ang tanging liwanag sa silid ay nanggagaling sa isang maliit na lampara sa tabi ng kama. Ang katahimikan sa paligid ay nabubulabog lamang ng malakas na paghinga ni Enzo na ngayon ay tila isang hayop na nasukol sa sulok. Sa gitna ng tensyong ito, isang maliit na bagay ang nangyari. Isang bagay na hindi napansin ni Enzo, ngunit nagpabilis sa tibok ng puso ni Don Augusto.
Isang lamok ang dumapo sa kanyang kanang paa na nakalawit ng bahagya sa gilid ng kama. Sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga binti ay tila 2 piraso ng kahoy na walang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matulis at mahapdi na kagat. Ang hapdi na yon ay tila isang kuryente na dumaloy pa itaas, dumadaan sa kanyang mga tuhod hanggang sa kanyang balakang. Isang munting himala ang nagaganap sa gitna ng kanyang galit. Ang mga haplos ng langis ni Lito, ang mga panalangin ibinulong ng bata, at ang matinding pagnanais na makamit ang katarungan para sa kanyang asawa ay tila nagsasama-sama upang gisingin ang kanyang natutulog na kalamnan. Hindi siya gumalaw. Natatakot na baka sa isang maling pagkilos ay mawala ang sensasyong yon. Ngunit sa kanyang kalooban, sumisigaw ang kanyang buong pagkatao ng pasasalamat. Lito, bulong ni Don Augusto sa kanyang isipan. Ang batang iyon, tama siya. Ang himala ay kailangang paghirapan. Napansin ni Enzo ang pananahimik ng ama. Akala niya ay tuluyan ng bumigay ang diwa ni Don Augusto sa tindi ng epekto ng mga gamot. Lumapit siya. Ang mukha ay puno ng kasamaan at inilapit ang kanyang labi sa tainga ng matanda. Bukas na bukas din, Dad. May mga darating na tao rito para sunduin ka. Dadaling ka nila sa isang lugar kung saan wala nang makakaistorbo sa'yo. Doon, pwede kang makipag-usap sa mga multo ng nakaraan hanggat gusto mo. At ang batang si Lito, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi na siya muling makakatapak sa kalsadang ito. Maraming madidilim na eskinita sa Maynila, Dad. Maraming pwedeng mangyari sa isang batang walang naghahanap. Nang marinig ang banta ni Enzo kay Lito, ang bawat himaymay ng kalamnan ni Don Augusto ay tila nagalab. Ang munting hapdi ng kagat ng lamok kanina ay naging isang matinding panginginig. Ramdam niya ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga binti. Tila isang ilog na muling nahanap ang kanyang daan pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkatuyo. Hindi mo siya sasaktan, Enzo. Ang tinig ni Don Augusto ay mas malalim na ngayon, mas matatag, at puno ng isang awtoridad na matagal nang nawala. At sino ang pipigil sa akin? Tawa ni Enzo, habang dahan-dahang kinukuha ang wheelchair para ilayo ang ama sa bintana. Sa ilalim ng kumot, ang mga daliri sa paa ni Don Augusto ay dahan-dahang gumalaw. Isang maliit na pagkilos, ngunit ito ang naging simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang mga binti, na dati ay tila bilanggo, ay nagsimulang magpakita ng buhay. Hindi alam ni Enzo na sa bawat segundo na lumilipas, ang matandang inaakala niyang wala ng silbi ay unti-unti nang bumabangon mula sa hukay na siya rin ang humukay. Ngunit sapat na ba ang munting pintig na ito upang pigilan ang madilim na plano ni Enzo bago sumikat ang araw? Ang kasamaan ay tila isang mabilis na apoy na lalamon sa kahit na ano, ngunit hindi nito kailanman kayang sunugin ang katotohanan na nakatago sa puso ng isang taong nagmamahal. Dumating ang umaga, ngunit walang sinag ng araw na pumasok sa silid ni Don Augusto. Ang paligid ay tila nababalot ng isang mabigat na ulap ng panganib. Mula sa kanyang kama, ramdam ng matanda ang bawat paggalaw sa labas ng pintuan, mga yabag na mabilis at puno ng tensyon. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Enzo. Ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kwintas na may kahoy na krus, ang krus na laging suot ni Lito. Napatigil si Don Augusto. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Ang krus na yon ang naging simbolo ng katapangan ng bata. Paano ito napasa kamay ni Enzo? Hinanap ko siya kagabi, Dad. Bungad ni Enzo. Ang boses ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako nakikipaglaro. At nakita ko siya, nagtatago sa ilalim ng tulay kasama ng kanyang lola. Isang mahirap na buhay na ngayon ay mas naging mahirap pa. Inihagis ni Enzo ang krus sa kandungan ng ama.
Ang munting kahoy ay tila may bigat ng 1,000 bato. Dinukot mo siya? Hayop ka, Enzo! Isang inosenteng bata! Sigaw ni Don Augusto. Ang kanyang dibdib ay nag-uumapaw sa matinding puot. Pilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay. Pilit na abutin ang kanyang anak. Ngunit ang tanging nagagawa niya ay ang manginig sa galit. Inosente? Ang batang yun ang dahilan kung bakit ayaw mong pirmahan ang dokumento. Sigaw ni Enzo. Ang kanyang mukha ay inilapit ng husto kay Don Augusto. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa iyo, kaya kailangan kong alisin ang pag-asang yon. Hawak ko siya ngayon, Dad, at nakasalalay sa iyong mga kamay kung makikita pa niya ang bukas. Inilabas ni Enzo ang mga dokumento at isang pluma. Inilapag niya ang mga ito sa tapat ng matanda. Pirmahan mo ito ngayon din. Kapag nakita ko ang pirma mo, tatawagan ko ang mga tauhan ko na pakawalan siya. Kung hindi, asahan mo na ang krus na yan ay magiging huling alaala na ng batang hampas lupa na yon. Ang bawat salita ay tila isang patalim na direktang sumasaksak sa dibdib ni Don Augusto. Ang takot na naramdaman niya para sa kanyang sarili ay wala kong ikukumpara sa takot niya para sa buhay ni Lito. Ang bata na nagpakita sa kanya ng halaga ng pananalig. Ang bata na sumubok na gamutin ang kanyang puso. Ngayon ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Sa kabilang banda ng pintuan, lihim na nakikinig si Deli, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang kanyang pag-iyak. Hawak niya ang recording device sa kanyang bulsa, ang huling alas na sana'y gagamitin nila. Ngunit ngayon ay tila wala ng halaga. Nanginginig na kinuha ni Don Augusto ang pluma. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Gusto niyang iligtas si Lito, pero alam niyang ang pagpirma sa dokumentong yon ay nangangahulugan din ng pagkawala ng lahat, ang katarungan para sa kanyang asawa at ang huling patak ng kanyang dangal, ang bilis. Bulong ni Enzo, may isang mapaklang na ngiti sa kanyang mga labi, habang nakatingin sa nanginginig na kamay ng kanyang ama. Masyado mo pala talagang pinapahalagahan ng basura kesa sa sarili mong dugo. Ibinaling ni Don Augusto ang kanyang tingin sa krus na nakapatong sa kanyang mga hita. Ang mga haplos ng mainit na langis ng bata, ang kanyang mga kwento tungkol sa himala. Lahat ng yon ay bumuhos sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, ang pluma ay huminto sa ibabaw ng papel. Isang mapait, ngunit matatag na pasya ang namuo sa puso ng matanda. Papayag ba siyang magpakontrol sa kasamaan ng kanyang anak upang iligtas ang buhay ng bata? O may isa pa siyang pag-asa na hindi niya pa nakikita? Tignan mo ang iyong munting tagapagligtas, Dad. Tignan mo kung gaano siya kaliit sa gitna ng mundong pilit niyang binabago. Iniharap ni Enzo ang isang tablet sa tapat ng mukha ni Don Augusto. Sa malabong screen, nakita ng matanda ang isang madilim na bodega. Doon, sa isang sulok, nakaupo si Lito. Ang kanyang mga kamay ay nakatali at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kawalan ng may hindi maipaliwanag na tatag. Isang malakas na hampas ng sakit ang dumaloy sa buong pagkatao ni Don Augusto. Ang bawat hikbi ng bata na naririnig niya sa speaker ng tablet ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang puso. Nakita niya ang isang gwardiya na lumapit kay Lito at marahas na tinabig ang balikat ng bata upang harapin ito sa kamera. Don Augusto, huwag po kayong papayag. Ang sigaw ni Lito, ang kanyang tinig ay paos at basag. Huwag niyo pong ibigay sa kanya ang gusto niya. Ayos lang po ako, huwag po kayong susuko. Ang katapangan ng bata sa gitna ng panganib ay naging isang nagbabagang apoy sa loob ni Don Augusto. Ang kanyang dugo, na dati ay tila malapot at malamig dahil sa mga gamot, ay biglang nag-init. Isang matinding galit na hinaluan ng wagas na pagmamahal sa batang ito na mas naging anak pa sa kanya kaysa kay Enzo, ang sumabog sa kanyang sistema. Hayop ka, Enzo! Hayop ka! Ang bulyaw ni Don Augusto.
Ang boses niya ay hindi na mahina, kundi isang ungol ng isang sugatang leon. Tumawa si Enzo, isang tawang puno ng kawalan ng kaluluwa. Galit ka? Mabuti iyan, Dad. Gamitin mo ang galit mo para pirmahan ito ng mabilis. Dahil sa bawat segundo na nag-aalinlangan ka, isang pasakit ang idadagdag ko sa batang iyan. Gusto mo bang makitang umiiyak siya ng dugo bago mo mapagtanto na wala ka ng kapangyarihan? Itinaas ni Enzo ang kanyang kamay, handang i-off ang screen, ngunit hindi niya napansin ang nangyayari sa paanan ng wheelchair. Ang mga binti ni Don Augusto, na dati ay nakalaylay lamang, ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang panginginig na yon ay hindi nanggagaling sa takot, kundi sa isang matinding puwersa na pilit kumakawala mula sa pagkakaparalisado. Ramdam ni Don Augusto ang bawat kalamnan sa kanyang hita na tila pinupunit. Ang init ay naging isang matinding hapdi. Tila may dumadaloy na kumukulong bakal sa kanyang mga ugat. Pinangko niya ang lahat ng kanyang emosyon, ang pagmamahal sa kanyang yumaong asawa, ang pagsisisi sa pagkamatay ni Ben, at ang pangakong binitiwan niya kay Lito. At itinuon ang lahat ng ito sa kanyang mga paa. Pirmahan mo na, sigaw ni Enzo, at sa pagkakataong ito, itinulak niya ang balikat ng kanyang ama upang pilitin itong humarap sa mesa. Ngunit sa halip na bumigay, ang katawan ni Don Augusto ay nanatiling matigas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng wheelchair. Ang kanyang mga buko-buko ay puting-puti na sa tindi ng puwersa. Isang mahaba at malalim na ungol ng paghihirap ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang mahinang tunog ng pag-unat ng kalamnan ang narinig. Isang tunog na tila isang tuyong sanga na muling nabubuhay sa gitna ng ulan. Ang kanang paa ni Don Augusto ay dahan-dahang tumapak sa malamig na sahig ng silid. Napatigil si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatingin sa paa ng kanyang ama. Hindi maaari. Ano ang ginagawa mo? Tumingin si Don Augusto kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Wala nang bakas ng lason. Wala nang bakas ng kahinaan. Sabi ni Lito, ang himala ay pinaghihirapan, Enzo. At ngayong gabi, pagbabayaran mo ang lahat ng paghihirap na idinulot mo. Ang tanong na naiiwan sa nakangangang mukha ni Enzo ay, hanggang saan ang kayang gawin ng isang amang muling nahanap ang kanyang lakas para sa isang batang hindi niya naman kadugo? Taman, ang pinakamalakas na lindol ay hindi laging nagmumula sa ilalim ng lupa. Minsan, ito ay nagmumula sa isang pusong matagal na nagtiis at ngayon ay pilit bumabangon mula sa mga labi ng kasamaan. Ang malamig na sahig ng silid ay naging saksi sa isang tagpong hindi kailanman inasahan ni Enzo. Ang kanang paa ni Don Augusto, na matagal na naging simbolo ng kanyang kahinaan, ay ngayon ay matibay na nakadiin sa marmol. Isang hindi inaasahang puwersa ang umusbong mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang puwersa na hindi kayang ipaliwanag ng agham, ngunit madaling unawain ng isang pusong nagmamahal. Napaatras si Enzo, ang makapal na folder ng mga dokumento ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at nagkalat sa sahig tila mga patay na dahon. Paanong nangyari ito? Imposible! Baliw ka na! Wala ka ng silbi! Bulyaw niya, ang kanyang boses ay pumipiyok sa halo-halong takot at pagkalito. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding sakit na tila pumupunit sa kanyang mga ugat, inilapat ni Don Augusto ang kanyang kaliwang paa sa sahig. Ramdam niya ang panginginig ng bawat kalamnan, ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang init ng pananampalataya na ibinulong sa kanya ni Lito. Ang bawat haplos ng mainit na langis noon ay tila naging langis sa makina ng kanyang nag-aagaw buhay na katawan.
Humigpit ang hawak niya sa gilid ng wheelchair, inipon ang lahat ng natitirang hininga, at pilit na iniangat ang kanyang bigat. Ang katahimikan sa kwarto ay tila isang nakakabinging kaba. Tanging ang mabigat na paghinga ng mag-ama ang naririnig. At sa isang iglap, tumayo si Don Augusto. Nakatayo siya. Hindi perpekto, hindi tuwid. At ang kanyang katawan ay nanginginig na tila isang puno sa gitna ng bagyo. Ngunit siya ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Ang maskara ni Enzo ay tuluyang nadurog. Ang pagkamangha ay napalitan ng isang desperadong galit. Kahit makatayo ka pa, matanda ka na. Wala ka ng kapangyarihan dito. Mabilis na dumampot si Enzo ng isang mabigat na brass paperweight mula sa mesa. Inihanda ang sarili upang paluin ang kanyang ama at tapusin ang nagbabadyang himala. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. "Ibaba mo yan, Enzo!" Isang pamilyar at matapang na tinig ang umalingaw-ngaw. Nakatayo sa pintuan si Deli, ang matapat na katulong. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay 3 unipormadong pulis na may hawak na armas, handang dumakip sa sinumang susubok lumaban. "Don Augusto?" Umiiyak na pahayag ni Deli. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo kay Enzo. "Naibigay ko na po sa mga awtoridad ang recording. Alam na po nila ang lahat. Ang paglason niya sa inyo, ang pagputol niya sa brake lines ng sasakyan ninyo noon at naituro ko rin po kung saan nila dinala si Lito." Ang mga salitang iyon ay naging isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na kasamaan ni Enzo. Ang papel na timbangan ng kapangyarihan ay tuluyan ng bumaligtad. Ang tagapagmando ay naging bilanggo at ang lumpong inaakala niyang wala ng silbi ay nakatayo ng buong taas sa harap niya. "Titek ka! Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang nila iyan!" Nagkukumahog na sigaw ni Enzo habang pilit na umatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Dahan-dahang humakbang si Don Augusto palapit sa kanyang anak. Ang kanyang unang hakbang matapos ang mahabang panahon, isang hakbang na puno ng bigat ng katotohanan, ng katarungan, at ng pagtatakwil. Hindi ko akalain na ang sarili kong dugo ang magiging lason sa aking buhay. Ang tinig ni Don Augusto ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pighati at pinal na hatol. "Kinuha mo sa akin ang aking asawa, kinuha mo sa akin ang aking kalayaan, at tinangka mong kunin sa akin ang nag-iisang batang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Wala ka ng lugar sa mundong ito, Enzo. Wala ka ng ama." Ang pagdating ng mga awtoridad at ang pagbagsak ni Enzo sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa, ay naging huling kabanata ng kanyang paghahari-harian. Ngunit para kay Don Augusto, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ng kanyang anak, kundi ang balitang inaantabayanan niya mula sa radyo ng mga pulis. Isang tinig mula sa radyo ang sumira sa katahimikan. "Target secured. Nakuha na namin ang bata sa bodega. Buhay at ligtas." Sa narinig, ang panginginig sa mga binti ni Don Augusto ay unti-unting nawala. Napaluhod siya, hindi dahil sa panghihina, kundi upang mag-alay ng pasasalamat sa langit, habang ang luha ng kagalakan at kalayaan ay malayang umagos sa kanyang mga pisngi. Ang himala ng Makati ay natupad, at ang totoong yaman ay natagpuan hindi sa bangko, kundi sa isang pusong muling natutong magmahal at lumaban. Ang bawat wakas ay simula lamang ng isang bagong umaga, lalo na para sa mga pusong natuto ng magpatawad. Ilang linggo matapos ang pagbagsak ng imperyo ni Enzo, ang mansyon ni Don Augusto ay naging tila isang bagong daigdig. Ang mga makakapal na kurtina na dati ay humaharang sa liwanag ng araw ay tuluyan ng pinalitan ng manipis at puting tela. Hinahayaan ang bawat sinag ng umaga na pumasok at magbigay ng init sa bawat sulok ng bahay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Enzo
na dati ay nagpapaalala sa matanda ng lason ay napalitan na ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mainit na pandesal mula sa kusina ni Deli. Sa labas, sa malawak na hardin, nakaupo si Don Augusto. Hindi na siya nakabilanggo sa kanyang gintong wheelchair. Sa halip nakaupo siya sa isang simpleng silyang yantok, hawak ang isang tungkod na gawa sa matibay na kahoy. Ang kanyang paglakad ay mabagal at nangangailangan pa rin ng tulong. Ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal at panibagong pag-asa. Ang mga pulis ay tapos na sa kanilang investigasyon. Si Enzo ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng pagtatangkang pagpatay, illegal detention, at panloloko. Nang makita ni Don Augusto ang kanyang anak sa loob ng rehas na bakal, bago ang paglilitis, walang galit na namutawi sa kanyang puso, kundi isang malalim na awa para sa isang taong kinain ng sariling kasakiman. Ang katarungan ay nakamit, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang asawa at para kay Mang Ben. Mula sa malayo, narinig niya ang masayang tawanan ng mga bata. Bumukas ang malaking gate ng mansyon at pumasok si Lito. Dala-dala ang isang basket ng sariwang prutas na pinitas mula sa probinsya ng kanyang lola. Ang bata ay hindi na mukhang basang sisiw na humihingi ng barya. Nakasuot siya ng malinis na polo at maong na pantalon, at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang bituin sa langit. Patakbong lumapit si Lito kay Don Augusto at nagmano. "Lolo Augusto?" Sabi po ni Lola, "Pinapasalamatan niya kayo ng marami para sa lahat ng tulong ninyo sa probinsya." Ngumiti si Don Augusto at ginulo ang buhok ng bata. "Ako ang dapat magpasalamat sa inyo, Lito. Kung hindi dahil sa katapangan mo, malamang ay nabulok na ako sa madilim na kwartong iyon. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling makakita ng liwanag." Inilapag ni Lito ang basket at naupo sa tabi ng matanda. Tiningnan niya ang tungkod ni Don Augusto. "Konti na lang po, Lolo. Makakatakbo na kayo. Sabi ko naman sa inyo, basta maniwala lang tayo." At dahil sa paniniwala mong yon, may isang pangako tayong dapat tuparin. Seryosong pahayag ni Don Augusto. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang makapal na sobre at iniabot ito kay Lito. Nagtaka ang bata at binuksan ang sobre. Sa loob nito ay hindi isang tsekeng nagkakahalaga ng $1,000,000, kundi mga dokumento, papeles para sa pagpapatayo ng isang pundasyon na ipapangalan kay Mang Ben. Ang Ben Foundation ay magbibigay ng libreng edukasyon, tahanan at pagpapagamot para sa mga batang lansangan sa buong Makati. "Hindi kita mababayaran ng $1,000,000, Lito," paliwanag ni Don Augusto habang tinititigan ang mga mata ng bata. "Dahil ang gintong pera ay madaling maubos at minsan, tulad ng nangyari sa aking pamilya, ito pa ang nagiging dahilan ng pagkasira ng puso. Ang ibibigay ko sa iyo at sa iba pang katulad mo ay kinabukasan. Ikaw ang mangunguna sa pundasyong ito pagdating ng araw." Naluha si Lito. Ang mga luhang ito ngayon ay luha ng kagalakan at hindi ng pighati. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. "Salamat po, Lolo. Pangako po, aalagaan ko ito tulad ng pag-aalaga niyo sa amin." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Don Augusto na ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, at ang lahat ng kanyang mga nawala ay may dahilan. Ang himala ng kanyang paglakad ay hindi lamang pisikal. Ang tunay na himala ay ang paghilom ng kanyang kaluluwa na matagal nang sugatan. Ang kanyang mansyon ay hindi na isang kabaong ng kalungkutan, kundi naging isang tunay na tahanan, isang santuwaryo para sa mga nawalan, at isang simbolo ng muling pag-ahon. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kapayapaan, habang si Don Augusto at si Lito ay magkasamang nagmasid sa papalubog na araw. Isang payapang pagtatapos na nagbabadya ng isang mas maliwanag at mas magandang kinabukasan. Ang malamig na rehas na bakal ay nagsisilbing harang sa pagitan ng dalawang mundong dati ay iisa. Sa loob ng makipot at madilim na visiting room ng City Jail, nakaupo si Don Augusto.
Kaharap niya ang isang lalaking halos hindi niya na makilala. Wala na ang makintab na sapatos, ang mamahaling suit, at ang kayabangan na dati ay baluti ni Enzo. Ang kanyang anak ay mukhang pagod, payat, at ang mga mata ay puno ng isang malalim na pagsisisi na huli nang dumating. Tiningnan ni Enzo ang tungkod na nakasandal sa hita ng kanyang ama. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila nakabara sa tindi ng hiya at pighati. Dahan-dahang inabot ni Don Augusto ang isang maliit at lumang Biblia. Inilapag ito sa ibabaw ng gasgas na mesa. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng puot, kundi isang malalim na pagkaunawa ng isang taong nakarating na sa dulo ng dilim. Hindi ako pumarito para kutsain ka, Enzo. Ang tinig ni Don Augusto ay banayad, tila isang tahimik na ilog. Pumarito ako para sabihin sa iyo na pinapatawad na kita. Pinapatawad kita hindi dahil kinakalimutan ko ang mga ginawa mo, kundi dahil karapat-dapat na akong lumaya sa galit na matagal kong binuhat. Pinapalaya ko na ang aking puso. Nasa sayo na kung paano mo hahanapin ang sarili mong kapatawaran sa loob ng 4 na sulok na yan. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Enzo habang unti-unting ibinababa ang kanyang ulo sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Tumayo si Don Augusto, kinuha ang kanyang tungkod at naglakad palayo. Sa bawat hakbang niya palabas ng kulungan, ang mga tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Tila nagbago ang ihip ng hangin paglabas niya. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya, nagdadala ng isang kakaibang init na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa labas ng pasilidad, naghihintay ang sasakyan kung saan nakangiting kumakaway si Lito at si Deli. Sa loob ng ilang buwan, ang lumang mansyon sa Makati ay tuluyan ng naging tahanan ng Ben Foundation. Ang mga pasilyo na dati ay nakakabingi sa katahimikan ngayon ay umaalingaw-ngaw sa halakhak ng mga batang naglalaro at nag-aaral. Nakaupo si Don Augusto sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Pinagmamasdan si Lito na tinuturuan ng mga mas nakababatang bata kung paano magbasa. Lumapit si Deli. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng matanda. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng kasiyahan. Wala nang takot, wala nang pag-aalala. Natagpuan na nila ang tunay na kapayapaan na matagal nilang inasam. Ang kapayapaang ito ay hindi nanggaling sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng pusong kanilang natutulungan. Napangiti si Don Augusto habang humihigop ng kape. Napagtanto niya ang isang malaking aral na iniwan ng buong paglalakbay na ito. Minsan, inaakala ng tao na ang pinakamalaking sakuna sa buhay ay ang mawalan ng yaman o ang magkaroon ng kapansanan sa katawan. Ngunit ang tunay na pagkalumpo ay ang pagkakaroon ng pusong hindi marunong magmahal, hindi marunong magpatawad, at walang pakialam sa kapwa. Ang $1,000,000 na inalok niya noon ay isang halagang walang kwenta kumpara sa halaga ng isang taos pusong haplos, isang mainit na pandesal, at isang katapatan na hindi nabibili. Itinuro sa kanya ng isang batang lansangan na ang himala ay hindi bumabagsak mula sa langit. Ang himala ay inaani mula sa mga pananim ng kabutihan at pagtitiyaga na ating itinatanim sa puso ng ibang tao. Sa huli, ang kwento ni Don Augusto ay hindi lamang tungkol sa isang matandang lumpo na muling nakalakad. Ito ay isang paalala sa ating lahat na kahit gaano pa kadilim ang gabi, kahit gaano pa kalalim ang sugat na iniwan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, palaging may umagang naghihintay. Kailangan lamang nating buksan ang ating mga bintana at hayaan ang liwanag na pumasok. Ang buhay ay napakaikli para sayangin sa puot. Ang tunay na yaman ay ang pag-ibig na kaya nating ibigay nang walang hinihintay na kapalit. At habang pinapanood niya si Lito na tumatakbo sa ilalim ng araw, alam ni Don Augusto
na ang kanyang paglalakad ay hindi na kailanman titigil dahil ang kanyang kaluluwa ay may pakpak na ng kalayaan.